Balbas in the house! Welcome back mga bossing. Ayan, ikaw kung bago ka lang dito sa channel natin, maganda balik ka muna dun sa part 1 para mas maintindihan mo yung takbo ng kwento. Okay? Part 9 na tayo, simulan na natin. Sa palagay nyo, makakabalik na ba tayo kung paano talaga tayo dati kung siya ang guro natin? Baka maging katulad tayo ng dati, ang dating class 2-4 na magkasundo ang mga estudyante at ang mga guro. Makalipas ang ilang araw, nakikipagbiruan si Eikichi kay Dojima sa swimming lesson. Subalit, parang wala ito sa mood. Pinipilit siya ni Eikichi na maghubad ng damit. Sinubukan siyang pigilan ni Murai, subalit huli na ang lahat. Pagkahubad ng damit nito, nagulat ang lahat sa nakita nila. Maging si Eikichi ay nagulat din dito. Tumakbo palabas si Dojima dahil matagal niya nang tinatago ang sikreto na to. Sinubukan nila itong habulin, subalit hindi na nila ito inabutan. Sinabi ni Eikichi, "Murai, ano ba ang nangyari kay Dojima?" Walang alam si Eikichi tungkol sa kwento ng tattoo na to. Ano ba kasing ginawa mo? Hindi na siya makakapag-aral kapag nakita yun ng mga tao. Inakala ni Eikichi na isa lang itong temporary tattoo. Bakit meron siya nun? Hindi niya kagustuhan yon, may naglagay lang nun sa kanya. Sagot naman ni Murai. Sa class 2-4, napansin ni Teacher Asusa na wala si Murai at si Doji. Tapos ay dumating ang isang lalaki at hinahanap nito si Doji. Ito ay si Ichinose Shinji. Medyo takot na nagtanong si Asusa kung sino ito. Nagpakilala ang lalaki at ipinakita ang kanyang tattoo. Sinabi nito, "Ako, ang ama ni Doji. Tinatago niyo ba siya? Alam kong nandito lang siya." Tapos ay nagwala ito. Till I collapse. I've been moving too fast. Got my foot up on the gas, full throttle till I crash. With a vengeance. Dahil dito, nasaktan ang iilan sa mga estudyante. Dumating si Teshi Gawara. "Sino ka?" Tanong ni Ichinose. At sumunod naman sina Uchi Yamada. "Ano ang nangyayari dito? Ikaw ba ang vice principal?" Tanong nito. "Oo." Sagot naman ni Uchi Yamada. "Sino ka?" "Ako ang ama ni Dojima. Sabihin niyo sa kanya, maghihintay ako sa snack time sa Izumi. Hindi ko siya hahayaang makatakas dahil mag-ama kami." Tapos ay umalis na ito. Takot na takot ang lahat dahil sa nangyari. Nang lalapit si Asusa kay Tomoko, tinulak siya ni Aizawa. Sinabi nito, "Nangyari ang ganito sa estudyante mo pero wala kang nagawa. Anong klaseng guro ka?" Natahimik ito sa mga sinabi ni Aizawa at mukhang dismayado din ang iba pang mga estudyante. Sa harap ng eskwelahan, nakasalubong ni na Eikichi si Ichinose. Matapos magkatitigan, dumiretso na ito. "Sino yon?" Tanong ni Eikichi. Kinakasama siya ng ina ni Doji. Siya ang naglagay ng tattoo sa likuran nito at yun ay sapilitan lang. Ikinuwento ni Murai ang tungkol sa buhay ni Dojima. Ayon dito, hindi alam ni Dojima kung sino ang tunay niyang ama. Magmula nang ipinanganak si Dojima, iba't ibang lalaki ang kinakasama ng kanyang ina. At ang huling kinasama nito ay ang bayolente at abusadong si Ichinose. Ginawa ni Doji ang makakaya niya para protektahan ang kanyang ina. Subalit hindi niya ito kinaya. Pagdating nila sa classroom, nagulat si Murai sa nakita nito. Ano ang nangyari dito? Nang masabi nila ang lahat ng nangyari, nagmadali si Murai para puntahan si Doji. "Saan ka pupunta?" Tanong ni Eikichi. "Saan pa ba? Kailangan malaman ni Doji na hinahanap siya ng lalaki na yon. Kung ganon, isama mo ko. May maitutulong ako, kagaya ng naitulong ko sa'yo." Pusay nagtungo sila sa bahay na tinutuluyan ni Doji. Ayon kay Murai, kalahating taon na siyang nakatira dito. Tumatawag sila, ngunit walang sumasagot. Tapos ay dumating ang kambal na babae. Ito ay si Riko at si Miko. "May kailangan ba kayo?" Tanong ng mga to. "Dito ba kayo nakatira?" "Dati, pero may umampun na sa amin nitong nakaraang buwan. Pero paminsan-minsan, binibisita namin ang kaibigan namin." "Ganun ba? Nandito kami para makita si Dojima. Pero walang tao dito. Nandito rin kami para makita siya. Medyo siraulo kasi ang ama niya, kaya nag-aalala kami." "Ang kanyang ama? Tinutukoy niyo ba yung may tattoo?" "Oo, palaging sinasabi ni Dojima na papatayin niya ang kanyang ama." Ayon dito, nilagay niya ang tattoo kay Dojima ng sapilitan matapos maglayas ng kanyang ina. Ayon kay Murai, nagising na lang si Dojima na may tattoo na siya sa likuran. Sinabi ng ama nito, "Hindi mo ako pwedeng takasan kagaya ng ginawa niya. Kaya nilagyan kita ng marka para katunayan na mag-ama tayo." Sinabi ni Murai. Magmula nung mangyari yon, naging tahimik na siya at hindi na ganong nakikipag-usap kahit kanino. Hindi maganda to. Kaya pakiusap, tulungan niyo si Dojima. Maaaring mapatay niya talaga yung lalaki na yon. Bakit di na lang natin pabayaan na patayin niya yung bastardo na yon? Paano mo nagagawang magsalita ng mga ganyang bagay? Biglang dumating si Dojima. Sinabi nito, "Oo, talagang papatayin ko siya. Kasalanan ng bastardo na yon. Kaya umalis ang aking ina."
Nagpunta dito si Teacher Onizuka dahil nag-aalala siya sa'yo. Maswerte ka dahil may mabuti kang guro. Sinabi ni Doji kay Onizuka, huwag kang makikialam. Hindi pwede yun dahil ako ang iyong guro. Maghihintay ako sa eskwelahan. Magkita tayo bukas. Tapos ay umalis na to. Naamoy ni Eikichi ang gunpowder sa kamay ni Dojima. Kinwento ni Dojima sa kambal kung paano nasira ang plano nito. Kasama pala sa plano ni Doji ang pagpunta ni Ichinose sa eskwelahan. Tinulungan siya ng kambal para mangyari ito. Subalit dahil sa ginawa ni Eikichi, kaya hindi sila nagpang-abot at kasabwat nito ang dalawang kambal para sa planong pagpatay niya kay Ichinose. Tinutulungan siya ng mga to dahil naranasan din ng kambal ang nararanasan ni Dojima ngayon. Sinabi ni Rico, kung humahad lang si Onizuka sa mga plano mo, kami na ang bahala sa kanya. Malakas ang loob ng dalawang kambal dahil Yakuza ang umampun sa kanila at sila rin ang nagbigay ng baril at nagsusupply ng bala kay Dojima at sila rin ang nagtutulak para tuluyan nitong patayin ng kanyang ama dahil galit na galit ang dalawa sa mga ganong klaseng magulang. Sa Director's Office naman, nagrereklamo na naman si Uchi Yamada tungkol kay Onizuka at kay Dojima. Iminumungkahi nito na patalsikin si Onizuka at i-kick out si Dojima. May kasalanan ba si Dojima? Ang magulang niya ang may kasalanan dito. Ang bata na may ganong klaseng magulang ay isang biktima. Hindi ba dapat bilang isang guro, tayo ang tutulong sa kanila? Sinusubukan pang humirit ni Uchi Yamada, subalit binara siya ni Sakurai. Naniniwala ako, natutulungan siya ni Onizuka. Sa faculty room naman, nalulungkot si Asusa dahil sa mga nangyayari. Sinisisi rin nito ang sarili niya dahil hindi niya na ipagtanggol si Tomoko. Kinokomport siya ng mga kapwa niya guro para hindi na ito mag-isip ng kung ano-ano pa dahil wala nga naman siyang magagawa dun sa lalaki na yon kahit lumaban pa siya. Sinabi nito, ang importante, hindi ka tumakbo. Sapat na yung nandun ka sa Nagisa Cafe. Kinukulit ni Murray si Eikichi tungkol sa problema kay Dojima. Ano ba ang gusto mong gawin ko? Tanong ni Eikichi. Hindi ba't isa kang guro? Ikaw, hindi ba't kaibigan ka niya? Kung kaibigan ka niya, dapat may ginagawa ka, hindi yung umiiwas ka lang. Tapos ay umalis na ito. Sinabi ni Ryuji, mabuti siyang kaibigan. Nag-aalala siya para sa kaibigan niya. Sumang-ayon naman si Eikichi. Tapos ay dumating si Teacher Asusa. Sinabi nito, ano ang ginagawa mo? Ano ang nangyari kay Dojima? Hinahanap siya ng lalaking may tattoo sa eskwelahan. Kung hahayaan lang natin to, maaari siyang mapahamak. Kung nag-aalala ka pala sa kanya, gumawa ka ng paraan. Huwag kang umaasa sa ibang tao para gawin ang bagay na yon. Palagi niyong inaasa sa iba ang pagresolba ng problema. Bakit hindi ikaw mismo ang gumawa ng paraan? Ikaw ang assistant teacher. Tapos ay umalis na ito. Sinabi ni Ryuji, sigurado ka ba na kailangan mo siyang itulak ng ganon? Saejima, may gusto akong ipagawa sa'yo. Ipinahanap nito ang lokasyon ng ina ni Dojima. Pagsapit ng gabi, nag-eensayong bumaril si Dojima. Hindi niya napansin na nandito pala si Eikichi. Balita ko na ang boyfriend ng iyong ina ang naglagay ng tattoo sa'yo. Lumipat ka ng tirahan para matakasan siya. So, bakit gusto mo siyang patayin? Hindi mo naiintindihan, sagot ni Dojima. Sinusubukan mong maging astig ha, isa ka pa ring bata na gustong-gustong makasama ang kanyang ina. Hindi naman tungkol sa tattoo ang galit mo, nangungulila ka. Kaya sinisisi mo siya sa pag-alis ng iyong ina. Tanggapin mo na lang na iniwan ka ng iyong ina. Mag-move on ka at kalimutan mo na siya. Tumahimik ka. Gusto mo bang mamatay? Sige, iputok mo. Hindi ganun kadaling bumaril ng tao. Tapos ay dumating ang kambal kasama ang mga tauhan ng kanilang ama. Sinabi ni Rico, ako, madali lang para sa akin ang bumaril ng tao. Kaya wag mo kaming ahadlangan. Kung ahadlangan mo kami, papatayin ka ng mga to. Matikas na humarap si Eikichi, sabay takbo. Sira ulo talaga. Okay na ngayon, gawin mo na ang dapat mong gawin. Kasama mo kami. Kinabukasan sa eskwelahan, nakasalubong nila si Doji. Subalit, hindi ito kumikibo. Sinalubong din siya ni Asusa. Sinabi nito, alam kong hindi maganda ang mga nangyari kahapon. May maitutulong ba ako sa'yo? Pero ayaw din siyang kausapin ni Dojima. Dumating naman si Eikichi. Sinabi nito, hoy, mamas boy, buhay ka pa pala. Akala ko, ipinakain ka na sa mga isda. Siyempre, magaling akong tumakas. So, kumusta na yung plano mong pagpatay? Papatayin mo yung lalaking may tattoo, hindi ba? Dahil dito, umalis si Dojima. Ginagawa ito ni Eikichi para kahit papano ay maudlot ang mga plano nito. Pag-alis ni Eikichi, dumating si Saejima at ipinaabot nito ang isang papel kay Eikichi. Naglalaman ito ng address ng nanay ni Dojima. Kaagad itong pumunta kay Eikichi. Sinabi nito, ipinaabot ito ng kaibigan mong pulis. Dagdag pa nito, sinusubukan mo palang tulungan si Dojima. Pasensya na kung nagkamali ako ng akala. Sabi ko na nga ba at gumagawa ka ng paraan.
Hindi pa naman. Dito pa lang magsisimula ang lahat. Sa kabilang banda naman, nag-text si Aizawa kay Dojima at sinabi nito ang kinaroroonan ng kanyang ama. Sinabi ni Kansaki, may binabala ka na naman no. Iniisip mong magagamit mo si Dojima para mapatalsik si Onizuka. Tama ba? Ano naman, nakakatawa lang. Dahil masyado ka ng desperada. Pag alis nito, lumapit si Mayoko at si Naomi. Sinabi nito, ano bang problema nun? Hindi ako titigil hanggat hindi nawawala ang lahat ng kinamumuhian ko. Nang matanggap ni Dojima ang mensahe, kaagad itong naghanda at nagtungo sa lugar. Kasabay nito, narinig ni Anko na sinabi ni Aizawa na siya ang nagturo kay Dojima kung nasaan ang kanyang ama. Hindi ba delikado yon? Kaagad naman itong sinabi ni Anko kay Miki at nagmadali ang dalawa para sabihin ito kay Eikichi. Kaagad na kumilos si Eikichi nang malaman niya ito. Kasabay nito, sinabi ni Murai kay Aizawa, bakit mo sinabi kay Dojima kung nasaan ang kanyang ama? Tama lang yun. Siguradong pupunta si Onizuka doon. At kapag lumaki ang problema, maaari nang matanggal si Onizuka. Maaaring mapatay ni Dojima ang lalaki na yon. Sino bang may pakialam kung maaresto siya? Wala namang nakakapansin sa kanya. Bitch ka talaga, sagot naman ni Murai. Paano naman ako naging bitch? Sinusubukan ko lang protektahan ang mga kaklase ko mula sa guro na yon. Dumating si Kansaki at sinabi nito, hindi mo talaga alam kung kailan ka dapat tumigil. Sana hindi ka umabot sa punto na mag-isa ka na lang. Sinabi ni Kikuchi, bakit masyado mong pinipikon si Aizawa? Wala lang. Bakit? Nag-aalala ka ba sa kanya? Ikaw ang inaalala ko. Sagot naman ni Kikuchi. Sa kabilang banda naman, nasa lugar na si Dojima kung nasaan ang kanyang ama at nandito rin pala ang kambal. Pagkakataon mo na para turuan ng leksyon ang tanga mong ama. At ito ang nangyari. Hindi nila alam na nasa likuran na pala ang kanyang ama. Sinabi nito, may nagsabi sa akin na pupunta ka dito, mabuti na lang at hindi na ako nahirapang hanapin ka. Tapos ay tinangay na sila ni Ichinose at tuwang-tuwa na naman ang kupal na to. Sinabi nito, masira sana ang lahat ng meron kayo. Dumating si Eikichi, subalit wala na silang inabutan. Tapos ay nilapitan sila ni Aizawa. Sinabi nito, nandito siya kanina at may kasama siyang dalawang kambal. Tinangay sila nung lalaking may tattoo. Saan sila nagpunta? Hindi ko alam. Bakit hindi mo sila hanapin? Ikaw ba ang nagsabi kay Dojima sa address na to? Ano naman kung ako? Hindi ito ang klase ng problema na kayang solusyonan ng isang guro. Ito ay sa pagitan ng isang ama at isang anak. Kaya sila ang dapat lumutas nito, hindi ba? Tinawagan nito si Saejima para ipahanap ang tinitirahan ni Ichinose. Kaagad naman itong inaksyonan ni Saejima. At nang mahanap niya ito, kaagad niya itong ibinalita kay Eikichi. Habang isinusulat ito ni Asusa, napansin nito, nakaparehas lang ito sa address sa naunang ibinigay ni Saejima. Sa madaling salita, pareho lang ng tinitirahan si Ichinose at ang nanay ni Dojima. Nagkaroon na ng ideya si Eikichi sa mga nangyayari. Tapos ay tumawag si Ryuji. Sinabi nito, marami akong nalaman tungkol kay Ichinose. Ayon kay Ryuji, si Ichinose ay dating nagtatrabaho sa mga Yakuza na kung tawagin ay ginryukay. Ninakaw nito ang pera ng Yakuza at magmula nun ay nagtatago na ito. Maaaring ito ang dahilan kaya ipinasa nito ang tattoo kay Dojima. Gagamitin niya si Dojima para matakasan ng Yakuza. Sinabi ni Ryuji, matagal na siyang pinaghahanap ng Yakuza. Kinuha ni Eikichi ang address ng mga Yakuza kay Ryuji at kaagad niyang pinuntahan ng mga ito. Ano ang balak mong gawin? Tanong ni Asusa. Ano pa nga ba? Pipikunin ko sila para magawa ko na ang plano ko. Nambato si Eikichi para makuha niya ang atensyon ng mga to. Sinabi nito kay Asusa, maghanda ka dahil tatakbo tayo. Pagbaba ng mga to, sinabi ni Eikichi, hulihin niyo ko kung kaya niyo. At ayun na nga, hinabol sila ng mga Yakuza. Sa kabilang banda naman, ginugulpi ni Ichinose si Dojima. Sinabi ko naman sa'yo, hindi mo ako matatakasan hanggat nabubuhay ka. Ikaw ang gagawin kong panakip butas sa mga atraso ko. Ano ka mo? Nagnakaw ako ng pera sa Yakuza at pinaghahanap nila ako. At dahil nasa iyo na ang tattoo ko, kailangan na lang kitang tapusin para isipin nilang patay na ako. Mabuti na lang at itinuro ka sa akin ng dalawang babae na to. Kung masama akong tao, alam mo ba na may mas malala pa sa akin? Tapos ay may tinawag ito sa kwarto. Paglabas nito, nagulat si Dojima nang makita niya ang kanyang ina. Nasurpresa ka ba? Iniwan ka niya at bumalik siya para sumama sa akin. Hindi mo ba alam? Hindi niya kaya nang wala ako. Kawawa ka naman. Binalak mo kong patayin para sa kanya. Pero nung sinabi ko sa kanya na papatayin kita para mapagtakpan ng mga atraso ko, hindi niya ako pinigilan. Sa madaling salita, matagal na panahon ka na niyang inabandona. Halos magunaw ang mundo ni Dojima sa mga nalaman niya. Totoo ba yon? Tanong nito sa kanyang ina. Wala itong masabi kung hindi ang paghingi ng pasensya. Dala ng galit, inatake nito si Ichinose. Subalit, hindi ito nakatama. Ngayon, oras na para mamatay ka. Pananatilihin kong malinis ang likuran mo at wawasan
wasakin ko lang ang mukha mo para wala nang makakilala sa'yo. Biglang dumating sina Eikichi at sinabi nito, hindi mangyayari yan. Hindi kita hahayaang gawin mo yon. Sino ka? Huwag mo kong subukang pigilan. Sino ka bang kupal ka? Ako ang teacher ni Dojima. Hindi namin kailangan ng teacher dito para makialam. Hindi ako nagpunta rito para makialam. Sila ang makikialam. Tapos ay dumating ang mga yakuza. Sinabi ni Eikichi, nandito yung nagnakaw sa pera nyo. Nakita ng mga yakuza si Ichinose at sa kanya na nabaling ang atensyon ng mga ito. Nang tatangayin na siya ng mga yakuza, sinubukan pa siyang ipaglaban ng ina ni Dojima. Dagdag pa nito, hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Mas lalong nasasaktan si Dojima sa mga nakikita niya. Sinabi ni Eikichi, ganyan talaga. Yan ang klase ng ina na pinaghirapan mong protektahan. May mga ganyang klase talaga ng tao sa mundo. May mga magulang talaga na sarili lang nila ang iniisip nila. Ang sama nila, hindi ba? Kalimutan mo na siya. Hindi mo kailangan ng ganong klaseng ina. Ibinuhos ni Dojima ang sama ng loob niya sa pamamagitan ng pagsuntok kay Eikichi. Sinabi ni Eikichi, kayang lumaki ng maayos ng isang lalaki kahit walang magulang. Kaya mag-move on ka na. May mga kaibigan ka. Si Murai at ako, gawin nating ang araw na to ang simula ng pagbitaw mo sa nakaraan. Pagkatapos nito sa Nagisakape, ikinuwento ni Saejima kay Ryuji na ibinenta si Ichinose sa crab ship at magtatrabaho siya dun ng 5 taon nang walang sahod. Mag-iingat ka rin kung ganon dahil hindi mo pa binabayaran yung utang mo sa akin. Sa eskwelahan kahit gabi na, nag-swimming pa rin ang 3 para samahan si Dojima. Maya-maya lang ay bumisita rin ang kambal. Sinabi ni Rico, mukhang masaya sa eskwelahan nyo ah. Magta-transfer na lang din kami dito. Pabirong sabi naman ni Miko. Bigo na naman si Aizawa sa mga plano niya. Sinabi ni Kikuchi na dagdagan na naman ng isa ang mga nasa side ni Onizuka. Ano ang kasunod mong gagawin? Kahit ako na lang mag-isa ang matira, hindi ako magbabago. Sa director's office, natutuwa si Sakurai dahil nagtagumpay si Eikichi. Tapos ay tinanong ni Asusa kung ano ba talaga ang trabaho ng isang guro. Mahirap na tanong yan. Kahit ako, hindi ko din alam. So ayun mga bossing, hanggang dito lang muna yung part na to. Abang na lang ulit sa susunod. Panoorin nyo to mga bossing, mabilisan lang po para sa mas magandang viewing experience. Para hindi na kayo nalilito kung nasan yung kasunod, dito po tayo sa podcast or sa playlist. Pero dito tayo sa podcast. Pag kinlik nyo yan, lalabas yung mga folder. Diyan tayo pipili. Kunwari ito, high and low collection. Pag kinlik natin yan, lalabas na po lahat ng part from 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanggang sa matapos. So hindi na kayo mahihirapang maghanap ng kasunod. Maliban po sa podcast, meron din tayo dito sa playlist. Pag kinlik nyo yan, lalabas na po dyan yung mga pagpipilian nyo. Kunwari pinapanood nyo manga or Tokyo Revengers, GTO, High and Low, Crows. Ayan, nandyan na po lahat, hindi na kayo maliligaw. Ganun lang din po sa mobile pag nasa homepage na po kayo ng channel natin. Hanapin nyo lang itong podcast. Tapos scroll lang po, ayan, nandyan na po sila. Pag nag-click kayo ng folder, ayan, sunod-sunod na din sila. At sa mga gusto namang magpa-shoutout, comment lang sa latest video. Latest video po #Balbas, name and location. Ito po yung format nasa screen. So ayun, washout muna. Washout kay Tonsky from Bahrain. Maraming salamat bossing sa patuloy na pagsuporta. So ayun, siya lang po yung nakapaglagay ng #Balbas. So siya lang yung lumitaw. Okay? See you next video mga bossing!